Breaking news, lumabas na ang dokumento mula sa isang anti-doping program na nagsasabing negative ang resulta ng drug test ni Ryan Garcia. Kasunod nito, naglabas din ang payag si Ryan Garcia at nilinaw na siya ay sumailalim sa drug testing buong training camp at itinanggi ang mga ulat na hindi siya nasuri. Ayon kay Garcia, handa siyang kumilos ng legal at edemanda ang mga maling paratang. February 21 ang laban kay Barrios at nakahanda na si Ryan Garcia, determinadong makuha ang panalo. Trainer ni Ryan Garcia ang sariling ama kaya binabati ko si Ryan. Baka matulad lang daw ito kay Teofimo Lopez. Kahit maganda ang preparasyon, nagbabago ang galaw sa mismong laban. Magaling bumato ng jab si Barrios at masipag bumitaw ng suntok. Hindi katulad kay Ryan Garcia na medyo tamad bumitaw, lalo na kung tinatamaan ito ng solid. Kung hindi magawa ni Ryan ang plano pabagsakin si Barrios, siguradong mahirapan sa desisyon. Matatandaan, naging tabla ang laban ni Pacquiao kay Barrios at marami ang nakapansin na parang hindi pa nagtodo si Barrios. Tinitipid pa ang suntok kahit kayang sumabay kay Pacquiao. Naging maingat pa rin si Barrios kay Pacquiao kahit may edad na. Paliwanag ni Barrios, may lakas pa rin daw kasi si Pacquiao. Naramdaman ni Barrios ang power kaya hindi daw siya nagpakampante. Ngayong February 21, abangan natin ang matinding bakbakan. Sa iba pang balita, Shinjiro Shijoka makakalabas na ng ospital matapos makomatos. Ayon sa promoter ni Casimero na si Koki Kameda, malapit nang lumabas si Shijoka. Ito ang tinalo ni Pedro Taduran sa Japan na nagkaroon ng brain damage matapos ang laban. Buti na lang nakarecover mga boss, kahit hindi na makabalik sa boxing, importante na buhay pa. Sa iba pang balita, nagbigay ng reaksyon si Turman tungkol sa $340 million na kaso na isinampa ni Mayweather laban sa Showtime. Ayon sa interview ng Fight Hype, para kay Turman simple lang ang tingin niya rito, rich people problems. Para kay Turman, isa lang itong alitan ng mga taong may sobra-sobrang pera. Samantala, Timothy Bradley nagbigay naman ng pahayag sa laban ni Turman. Ayon kay Bradley, may malinaw na kahinaan si Pundura. Hirap daw makita ni Pundura ang mga papasok na tirada, kaya madalas delay ang reaksyon niya. Umaasa lang daw sa pakiramdam si Pundura. Sinabi pa ni Bradley na paulit-ulit ang mga butas na depensa ni Pundura. Dito na raw papasok ang oportunidad para kay Turman. Kailangan daw ni Turman tuloy-tuloy ang galaw, wag makipagpalitan ng matagal na suntok. Hintayin ang openings at biglain pasukin si Pundura para masorpresa sa bawat atake. Para kay Bradley, nakadepende raw ito sa estilo nila sa laban at tiwalang makahanap ng butas si Turman para manalo. Kaya abangan natin ang laban na ito March 28.